Para sa akin, ang pinapakita ko sa isang tao na mahal ko siya, tinutulungan ko siya, tapos bibigyan ko siya ng pagkain para pakita ko sa kanya na mahal ko siya. Kung gaano ko sila kamahal, nagsasabi ako ng I love you or sa pagiging kliniko or sa mga sweet na bagay na kaya kong gawin para sa kanila. Basta magawa ko lang na mahal ko sila. Pakikipag-bonding po sa kanila. Halimbawa po sa pamilya. Yung kunwari po yung magulang ko po is galing pong trabaho, tapos pag-uwi po nila is makikipag-bonding po ako sa kanila, kunwari po manonood ng TV kasama sila, makikipagkulitan. Imbis po na mag-cellphone ka maghapon, yun po. Minsan pinaglulutuan ko kaya pinupuri ko. Kunwari ang ganda mo. Sobrang halaga po kasi dun ko lang napapakita yung pagmamahal ko sa kanila. O kain ka na. Ganun po. Kain na, baka nagugutom ka na. In my opinion po, sa simple pag-uusap, chats, mga time po, mga ganun. Naglalaan po ng time sa kanila. Importante po kasi kung gusto niyo pong mapaglalim pa yung relationship, of course, need po talaga ng communication. Serve of act and quality time po. Kasi po, di naman po ako showin tao eh. Yung sa pag-serve ko po sa parents ko, parang yun na lang din po yung time ko para pakita na mahal ko sila. Love language. Ito ay ang ilan sa mga paraan para mapakita ang pagmamahal sa ibang tao. Sinasabing mayroong 5 love languages. Ito ay ang words of affirmation o ang pagsasabi kung gaano mo kamahal ang isang tao. Quality time o ang pagbibigay ng oras. Physical touch o ang pagyakap o paghalik. Acts of service o ang pag-aasikaso o pagbibigay ng serbisyo. At ang giving gifts o ang pagbibigay ng mga regalo. Pero ayon sa Biblia, papaano ba natin maipapakita ang pag-ibig sa ibang tao? Basahin natin yung 22 ng Mateo, versikulo 36. Guro, alin baga ang dakilang utos sa kautusan? At sinabi sa kanya, iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo. Ito ang dakila at pangunang utos. At ang pangalawang katulad ay ito, iibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito'y nauuwi ang buong kautusan at ang mga propeta. Maliwanag po yung sagot ng Biblia, kapatid, na meron 2 mahalagang utos sa lahat. Una, iibigin mo ang Diyos ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo, at ng buong pag-iisip mo. Ito ang dakila at pangunang utos. Ang pangalawang katulad ay ito, iibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Pagka po sinabing gaya ng iyong sarili, iibigin mo yung kapwa mo gaya ng sarili mo. Huwag kang mananakit. Kasi ayaw mo namang masaktan sa sarili mo. Ayaw mo namang ikaw ay mapahiya. Ayaw mo namang ikaw ay mapatay. So, hindi ka rin papatay. Kung ayaw mong magutom, hindi mo rin namang gugutumin yung kapwa mo tao. Actually, kung sinusunod lang po ito ng mga tao, dapat walang magugutom ngayon Kung sumusunod lang tayo dun sa pinakamahalagang utos ng Diyos, na iibigin mo ang Diyos una sa lahat, tapos iibigin mo ang kapwa mo, kagaya yun ng una. Ang pangalawang katulad ay ito, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Yan po ang pinakamahalaga sa lahat ng utos. Kaso, ang ginagawa ng tao, iniibig niya lang yung sarili niya. Pagkatapos ng sarili niya, sarili niyang asawa, sarili niyang anak, sarili niyang sambahayan. Yun lang ang mahal niya. Pero paglabas ng bahay niya, wala na siyang pag-ibig sa kapwa-tao. Hindi po sana dapat naging ganon. Dapat po sana yung ating pagmamahal sa sarili ay lumabas para sa ating kapwa.
na kung paano ayaw nating magutom, wag natin sanang tiising mamatay sa gutom naman yung wala. Matuto sana tayong maglimos para sa iba. Marami naman paraan para tayo gumawa ng kabutihan sa kapwa. At pag gumagawa tayo ng kabutihan sa kapwa, nakakagawa tayo ng kabutihan sa Diyos. Kasi ang Diyos ang may sabi nun na iibigin mo ang kapwa mo. Yung pag inibig mo yung kapwa mo, parang iniibig mo na rin ang Diyos na yun ang pinakamahalagang utos. Basahin natin ang unang Juan, Kapitulo 4, versikulo 20. Kung sinasabi ng sino man, ako'y umiibig sa Diyos at napopuot sa kanyang kapatid ay sinungaling, sapagkat ang hindi umiibig sa kanyang kapatid na kanyang nakita, ay paanong makaiibig siya sa Diyos na hindi niya nakita? So yung pag-ibig sa Diyos na hindi mo nakikita, natutupad yun pag umiibig ka sa iyong kapwa na nakikita mo. Paano mo maiibig nga naman yung Diyos? Di mo naman nakikita. Itong kapatid mo, itong kapwa mo, nakikita mo, hindi mo maibig Kung ito nga nakikita mo, di mo nga maibig. Yung pag hindi mo nakikita, maibig mo. Ang pag-ibig sa Diyos ay napapatunayan sa pag-ibig sa kapwa. Yan po pinakamahalagang utos. Wala nang mas mahalaga dyan. Ibigin mo ang kapwa gaya ng iyong sarili.